posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Be Nicer. Ephesians 2:10. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works. So life has a purpose. Life has a specific design for every individual. We are all God's masterpieces, handiwork, personally crafted to do good works, to be like Jesus, to live in Jesus-ness. Be nice. And if you already are, be nicer. Lord, thank you that you are very nice to us. Salamat, Panginoon, dahil napakabuti, napakabait niyo sa amin, at nawa maghari sa amin ang ganyang espiritu na kami man ay maging mas mabuti, patuloy na nagiging mas mabuti pa sa aming kapwa. Lead us, teach us, nang maging praktikal at pang-araw-araw na buhay ang kahulugan ng Jesus-ness sa amin na yung mga anak. Be our speaker, our teacher, our guide, our healer. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. We can be nice, and we can be nicer if we already are nice. And one of the most effective ways, easiest ways to be nice, is to give money that you can spare to someone who needs it. It is important to give money because people need that all the time. 1 Timothy 6:17-18, command those who are rich in this present world to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. Iutos daw, hindi ipakiusap, iutos sa mga mayaman sa material na bagay in this present world to do good, na ang kayamanan nila hindi lang sa kanilang itinatago, hindi lang sa kanilang hawak-hawak, kundi mayaman sila sa kanilang pagbibigay. Para maging mapagbigay at handa na ang kanilang mga tinatangkilik at tinatanggap mula sa Diyos ay laging bahaginan ang kapwa. Of course, while this is a command to the rich, this could be a suggestion to the not very rich or to even the poor person. Kasi kahit naman meron tayo pa rin pwedeng ibahagi sa kapwa. Acts 20:35, we must help the weak, remembering the words the Lord Jesus himself said, it is more blessed to give than to receive. So give to give. Magbigay talaga para magbigay lang. Proverbs 11:24, one man gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. So hindi ibig sabihin na kung ikaw ay bigay ng bigay, maghihirap ka. Kasi sa pagbibigay daw, mayroong mga lalo pang sumasagana. At hindi naman kung mo lagi kang wise, kabig ng kabig, tago ng tago, yayaman ka kasi marami daw na gano'n ang trabaho pero lalo lang naghihirap. The ironies of life. So you give to give, but also you give to receive. As that verse tells us, and as Proverbs 11:25 also tells us, a generous man will prosper. He who refreshes others will himself be refreshed. Yun ang rule ng Diyos. Yung nagbibigay ng kasiyahan sa iba, ay binibigyan din ng kasiyahan. Parang pag nagtuturo ka, lalo kang tumatalino. Kaya merong mga sasabihin mo, magturo ka, mag-lead ka ng Bible study, mag-preach ka. Hindi po kasi ako matalino. Tatalino ka. Kasi pag magtuturo ka, mapipilitan ka na mag-aral. Pero kung hindi ka na nga matalino sa tingin mo, hindi ka pa magtuturo, wala ka pang gagawing responsibilidad, di lalong hindi ka na mag-aaral, matutuloy na nga na hindi ka matalino. So, you cannot give what you do not have.
what you do not have, how can you have? Begin by giving it away. Kasi kahit paano meron kanyan, may natitira sa'yo, at napaparami ng Diyos pag ipinamimigay natin. Kahit yun ay karunungan, kahit yun ay spiritual wealth, kahit yun ay physical, financial wealth. You keep what you give away, and you lose what you cling to. Yun ang rule ng buhay. Tulad ng pag-ibig. How do you keep love? By giving it away. Habang nagbibigay ka ng pag-ibig, lalo mong tinatanggap din ang pag-ibig, lalo kang yumayaman sa pag-ibig, hindi ka naubusan. Pero subukan mong maging matipid at kuripot sa pag-ibig. Wala kang binibigyan, sa'yo lang. Wala rin nagbibigay sa'yo. At mamaya, yung konting pinakakatago-tago mo para sa iyong sarili, ay mauubos na lang ng walang nagpapalit. Kasi wala ka namang itinatanim, so wala kang aanihin. You keep what you give away. Proverbs 19:17, when you give to the poor, it is like lending to the Lord, and the Lord will pay you back. Ganon ang pamamaraan ng Panginoon. You give to the poor. Also, very importantly, you give to the deserving. Kasi kung minsan masyado tayong romantic, laging give to the poor, but we neglect the deserving. Kung minsan nga, kahit mga may-ari ng mga kumpanya, ng mga Christians, church people, very generous sila magbigay sa mga church workers, sa mga pastors, pero yung mga sariling empleyado nila sa kanilang kumpanya na siyang gumagawa ng pera nila at naghahanap buhay para sa kanila, nakakalimutan nilang maging mapagbigay din sa mga yon. Iniisip nila kung sweldohan na yan, empleyado na yan, tama na. But if you are generous to spiritual, religious people, all the more that you should be generous to your own employees who help you make the money that you're giving away to others. Katulong mo sila sa paggawa ng pera, kailangan kasama sila sa blessing. But be careful who you give to. Hindi naman kung makadiyos ka, pipikit ka na lang at itatapon mo yung pera mo kahit saan magpunta, kahit sino na lang ang tumanggap. Because otherwise, when you are careless, you should be just ready to give and then lose. Yung wala nang balik, wala nang tubo, wala nang bunga, pagka-careless ka. Because not all giving leads to receiving in return. Hindi lahat ng pagbibigay ay umuuwi sa pag-ani. Proverbs 20:16, you deserve to lose your coat if you loan it to someone to guarantee payment for the debt of a stranger. Pag daw ipinrenda mo ang iyong pangginaw, para magkapera ka, para ipautang at ipahiram mo sa isang di mo naman lubos na kilala, humanda kang hindi na magbabayad yan at hindi ka na magkakapera ulit, hindi mo na matutubos yung pangginaw mo na isinangla mo para lang makapagpahiram ka sa taong di mo naman kilala. Ang ibig sabihin, mag-iingat ka sa pinapahiram. Mag-iingat ka sa ginagarantihan. At maraming teaching sa Bible, do not guarantee for anyone's utang. Kasi pag hindi siya nagbayad, ikaw ang ipit. Hindi po ba dapat mabait tayo, dapat nag-guarantee? O sige, pero pag nag-guarantee ka, ganito yon. Ihanda mo na loob mo na hindi yan magbabayad. Huwag mong asahan na magbabayad. Para pag nagbayad, masaya ka. Pero pag hindi nagbayad, alam mo na yun na mangyayari, hindi ka na feeling bigo. A wise person does not guarantee anyone's utang. Bakit? Hindi ka Diyos. Hindi mo alam na may pera ka bukas para ipambayad pag hindi siya nagbayad. Hindi mo hawak ang kanyang kalooban na magbabayad siya para hindi ka mapahamak. Ngayon, willing ka pa rin mag-guarantee, ihanda mo ang loob mong mapahamak. Kasi 99% of the time, mapapahamak ka. Hindi yun surprise. Baka po magalit pag hindi ko ginaranti. Alam mo, kung makakagalit din lang kayo, ngayon na. Kasi, pag ginaranti mo yan, tas hindi nagbayad, sisingilin mo. Una, mabait ka sa paniningil, hindi pa rin siya magbabayad. Mamaya, may pangil ka na sa paniningil, hindi pa rin siya nagbabayad. Mamaya, kinakagat mo na siya. Magagalit na siya ngayon, hindi pa rin siya nagbayad. Pero may utang ka pa rin dahil nag-guarantee ka. Nagkagalit din kayo sa ending, so agahan mo na. Sabi mo, alam mo, kumare, nagpapagaranti ka sa akin. Pag hindi ka nakabayad, magagalit ako sa'yo. Pag nagalit ako sa'yo at siningil kita, ikaw pa may ganang magalit sa akin. So magkakagalit tayo next year, now na lang. I'm sorry, I cannot guarantee you kasi hindi ako Diyos. At nasa Bible yan. Ngayon, kung gusto mong mag-take ng risk para napakabait mo, o di sige, pero huwag mong asahang makakapagbayad at huwag kang magalit pag hindi nagbayad. Ganun lang yon.
Let people tell their story without interrupting with the story of your own. That's how you become nicer. Pag may nagkukwento, hayaan mo siya magkwento, huwag mo sapawan yung pato niya. Yan yung lolo ko kwento, di ba? Yung lolo ko nakakalundag sa bangin. Ay, ang lolo ko lumulundag mula sa eroplano. Talo ka, di ba? Ang tita ko, magna cum laude. Aba, ang tita ko, summa cum laude. Plus, binibining Pilipinas. Talo na naman siya. Alam niyo, may mga taong gano'n, pag nagkukwento ka, ang gusto nila, sapawan yung kwento mo. Nag-post ka sa Facebook ng pinakamalaking accomplishment of your life na kapag bakasyon ka sa Sariaya, Quezon. Agad-agad niyang sasagutin niya ng mga picture niya sa New York, London, ganyan-ganyan. I-try mo mag-London, i-try mo para lang sabihin niyang mas malayo ang nararating ko sa'yo. O tuwang-tuwa ka mag-post ng isang picture ng pinuntahan mo. Sasabihin niya agad, alam mo, nandiyan ka pala, pumunta ka sa kalye ganito, number ganun, pumunta ka sa store number ganito, at kausapin mo si tindera number ganito, kasi meron siyang magandang tindang, pwede mong bilhin. Pero ang ibig mo lang sabihin, nauna na ako dyan, alam ko na yan. Let people have their 3 seconds of fame. Yun ang nice, huwag kang mangsapaw. Pag nagsasalita sila, huwag i-interrupt. Si Paul nga, minsan nagsasalita, in-interrupt siya. Acts 26:25. At this point, Festus interrupted Paul's defense. You're out of your mind, Paul, he shouted. Your great learning is driving you insane. Pero Paul was on trial. Dapat bigyan mo siya ng chance to state his case. So huwag nating daigin yung nagkukwento. Kung minsan talaga, malaking bagay na sa kanya yun kasi hindi naman talaga siya sanay sa malalaking bagay. Tapos, ipapakita mo pa na ikaw maraming malalaking bagay. What do you get out of that? You make people feel small? Is that what you need to feel big? So, hindi yun kind. Si Job, ang dami niyang problema. Ang daming dumating na dagok sa kanyang buhay. Dumating ang mga kaibigan niya para makiramay kunwari. Pero nung nagsasalita na si Job tungkol sa kanyang mga kabigatan, hinihinga niya kanyang sama ng loob, siya ang sinisi. Siguro, nangyari sa buhay niya kasi may kasalanan ka. Nagkasakit ka kasi may kasalanan ka. At may mga ganun Mga visitors, may sakit ka, visitors from hell. Kasi may sakit ka, hindi ka na makahinga, so mag-repent ka na. Kasalanan lang yan. May mga ganun. Job 21, 1-3, Job said, if you want to offer comfort, then listen to me. And when I have finished, you can start your insults all over again. Kasi hindi sila nakakatulong doon sa taong na mga problema. Minsan may mga tao na gusto lang talaga nilang makapagsabi ng niloloob nila, hindi mo na kailangan i-correct lagi yung sinasabi nila according to your own theology. Makinig ka lang, tulong na yun. Counselors, comforters from hell. May mga ganyan sa buhay. Yung humihinga ka lang, nirepeke ka na ng payo at sermon. Hindi naman yun ang hinihingi mo. Gusto mo lang huminga-hinga. Be nice. Listen without giving an advice or opinion. Yung mga taong may mga sinasabi, dinadala sa buhay, hindi nila kailangan lagi ng payo o judgment. Gusto lang nila listening ears. Ngayon, pag hiningi ang payo mo na, ano bang masasabi mo, anong maipapayo mo, doon ka magpayo. Kasi hindi ka naman si Chadeli, hindi ka si Kuya Cesar. Millennials, ipagtanong nyo kung sino si Chadeli. Tanungin nyo yung katabi nyo na makapal ang make-up. Makakilala niya si Chadeli. Pag nagfa-foundation, kilala si Chadeli. Proverbs 18:2, a fool takes no pleasure in understanding, but only in expressing his opinion. Isa daw malaking kahangalan to always express your opinion. James 1:19, everyone should be quick to listen, slow to speak. Ganon yung nice people. Job 6:26, here I am desperate, and you consider my words as worthless as wind. Pinabaliwala nyo itong dramang bukid ko. Gusto nyo laging ituwid, itama ng inyong karunungan. Binabaliwala nyo ang nadarama ko. Sa natatakot ako sa ipis Bakit sinasabi mong ipis lang yan? Ba't ka natatakot? Natatakot ako Ikaw, hindi ka natatakot. Sa'yo nga takot ang ipis. Hindi mabuti. Pero ako natatakot. Why can't you just accept my point of view and my feeling without having to correct it?
May kanya-kanya tayong kinakatakutan, may kanya-kanyang phobia. May takot sumakay ng aeroplano, may takot namang sumakay ng elevator, may takot sa ipis, may takot sa gagamba. Kanya-kanya lang tayo ng mga daladalang drama. At hindi mo kailangan laging ituwid yung drama ng iba kasi ikaw din may drama ka rin eh. So be nice, mangumusta and be really interested in the answer. Kung hindi ka interesado sa answer, huwag ka nalang mangumusta. Yung naglalakad lang kayo, ang bilis-bilis mo, kumusta ka? Sabi niya, ay, alam mo, kakagaling ko lang sa laboratory, ang blood test ko ngayon, ang layo mo na, hindi mo na nadinig, nangumusta ka pa. So, may sakit siya, sabi mo, get well, talaga? O pinapatapos mo lang yung statement niya para makalaya ka na? Meron pa magsasabi sa'yo, stay safe. Natural! Alam nga namang, ilagay ko yung sarili ko sa danger. Tapos meron pa, lagi na lang kumain ka na. Oo, hindi ko na kailangan sabihan kumain ako dahil nakikinig ako sa sikmura ko. Sa palagay mo ba, aabot ako sa edad ko na to para makilala kitang buhay pa ako kung hindi ako kumakain pag kailangan? Bakit kailangan mo lagi sabihin sa akin, kumain ka na? Pagpe-pretend yun na thoughtful. Ang ibig mo na sabihin, thoughtful ako, naiisip ko, baka kumain ka na. Kung talagang thoughtful ka, padalhan mo ako ng pagkain, okay? Ngayon, kung hindi ka magpapadala, tigilan mo ko ng kasasabing kumain ka na. Huwag ka na mag-pretend na thoughtful dyan. Marami tayong mga salitang walang katuturan. Yung stay safe, alam nga naman ilagay ko sarili ko sa danger. Diba? Ingat, isa pa yung ingat. Natural mag-iingat ako. Tagal-tagal ko nang ang buhay dahil nag-iingat ako. Kailangan mo ko sabihang mag-ingat? Nonsense. So, Proverbs 26:23, insincere talk that hides what you are really thinking is like a fine glaze on a cheap clay pot. Sayang yung glaze kung mumurahin lang naman yung palayok na ginawa kasi guguhodin yung putik nun. Colossians 3:12, clothe yourselves with compassion, with kindness. Mean it. If you cannot mean it, shut up. Mas mabuti pa yun. Sincere silence is better than insincere speech. Better. And then, nangungumusta ka? Be nice. Help. Because you can. No matter what your station in your life, you can. Naku ate, pasensya ka na. Wala kasing trabaho ako ngayon. Hindi ako makakatulong sa hospitalization ni nanay. O sige, pero magbantay ka. Wala ka palang pera. Yung katawan mo ilagay mo dito, magbantay ka sa nanay, ako magbabayad ng bill. Hindi puro ka excuses. You can always help. Because you always either have time, or talent, or treasure. Hindi pwedeng lahat yon wala. Alam niyo yung mga walang treasure, ang daming time. Kaya nga sila walang treasure ang dami nilang free time. So, wala ako ating treasure, hindi ako makakatulong. May time ka. Dito ka, magbantay ka, ako ang gagawa ng treasure, pambayad sa ospital, ikaw ang bantay. Kailangan tulong-tulong sa pag-aalaga sa magulang. Hindi ito toka ba talaga, ikaw naman ang may pera, ikaw na lang. Kaya nga ako may pera kasi lagi ako nagtatrabaho. So wala akong oras, ikaw wala kang pera kasi wala kang ginagawa. So dito ka, magbantay ka. You can always help. Ang ganda if you can help with time, talent, treasure, sabay-sabay. Pero kung hindi, at least may isa ka nun. Help. Galatians 6:10, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. And Luke 3:11-14, anyone who has 2 shirts should share with the one who has none. And anyone who has food should do the same. Ito ang tanong ng mga nagre-repent ng mga kasalanan nila at nagpapabautismo kay Juan. What should we do now that we are having a new life? Sabi niya, kung may 2 kang kamiseta, yung isa ibigay mo sa walang kamiseta. May pagkain ka, hatiin mo, ibigay mo sa walang makain. Yun ang ibig sabihin ng bumabalik loob ka sa Diyos. And that is doable. Kahit ka mahirap, siguro may 2 kang kamiseta, alangan namang isa lang. So meron ka pa rin pwedeng ibigay. Ang pagbibigay, mga kapatid, hindi lang para sa mayaman. Sa katunayan, madalas nga yung hindi mayaman ang palabigay. Yung lumaki sa yaman, yung lumaki sa luho, madalas sila ay manhid sa pangangailangan ng iba. Kasi hindi sila nasanay mga ilangan. So akala nila automatic, okay lang ang lahat. Kaya ang
malakas mag-tip sa mga restaurant, alam nyo, yung mga dating waiter. Kasi alam nila yung buhay ng waiter, nakaasa sa tip. Yung mababait na magbigay, yung galing sa wala. Although may baligtad, may nga galing sa wala na biglang akala mo hindi nila maging wala, biglang lalong naging malupit sa kapwa. Yun yung aberration, yun yung abnormality. But usually, yung nakaranas ng paghihirap, yun ang mas maunawain, yun ang mabait. Kaya napapansin nyo ba, yung mga anak na lumaki sa hirap, lalo yung kahit sinadyang pahirapan ng magulang, pagdating ng araw, yung pa nga ang mapag-alagang anak eh. Yung mga pinalaki sa layaw, pinasarap lang lahat, napaka-selfish, hindi nagiging mapag-alaga. Kadalasan, hindi lahat. Kaya mabuting may exposure ka sa hirap para maging mabuti ka sa mga naghihirap, lalo't kung ikaw ay hindi na naghihirap. At sa pagpapatuloy nitong si Juan, kung anong dapat gawin ng mga nanunumbalik sa Diyos, so even tax collectors came to be baptized. Teacher, they asked, what should we do? Don't collect any more than you are required to, he told them. Then some soldiers asked him, and what should we do? He replied, don't extort money and don't accuse people falsely. Be content with your pay. So ano sinasabi dito ni John? Spirituality leads to good deeds. Dapat ang yung religiosity ay maging Jesusness. Do the work of Jesus. Help by not abusing your power. Whatever power that is. Lahat ng tao may power. Iba-iba lang ng scope, iba-iba ng laki, pero may kani-kanyang power. And those who are godly will not abuse their power. Be nicer. Let someone teach you. Sasabihin niyo ba, hindi po ba to be nice? Let us teach others. Yes, that's nice. But to be someone's pupil, that is nice. Give people some claim to fame. Especially if you're accomplished. If you are very, very fruitful. If you are popular or rich or looked up to, let your honor rub on others. Yung bang ang galing-galing mo, celebrated person, tapos may naglalaba, nakiupo ka sandali, sabi mo, ate, turuan mo naman akong magkusot ng napaka-effective way. Tuturuan ka niya ngayon magkusot, no? Eh, ikaw pala, asawa ng governor, o ikaw ang gobernadora, o ikaw ay justice of the court. Yung labandera na ngayon, may pagyayabang na siya buong buhay. Yung governor na yan, tinuruan kaya maglaba. O, di ba? Ang yaman nun, binigyan mo siya ng charity. Kasi ang kayamanan mo is your name, is your fame, is your glory. Then you let someone teach you. Can you imagine what you contribute to that person's psyche sa kanyang pag-iisip? Kaya kung magaling ka, find someone na very good in something that you are not good at and learn from that someone. And you enrich not only yourself, but also that person kasi binigyan mo siya ng halaga. So share your prestige. Lend your presence. Lend your name to people who need a name in their causes, in their needs. Kaya kung minsan may mga endorsers, di ba? Kasi they are known, so hahawakan nila ang produktong ito para yung glory nila lumipat sa product. So kung ano man yung meron kang glory ganon, lend it to somebody who needs it. Let people benefit from your celebrity, kung meron ka man nun, para magandang tulong mo yun sa kapwa. Be generous with your celebrity. Kilala ka sa barangay nyo, kilala ka sa bayan ninyo, tapos pupunta ka sa isang tao, sa palengke, magpapaturo ka sa isang tindera kung paano magkaliskis ng dulong, for instance. Can you imagine? May natutunan ka at gusto mo pang magrelyeno ng dulong, hahanap ka ng specialist, sikat ka di, pinasikat mo rin siya. Itong isang makapangyarihang lalaking ito, nagpaturo siya. Acts 8:30-31, Philip ran up to the chariot and heard the man reading Isaiah, the prophet. Do you understand what you are reading? Philip asked. How can I, he said, unless someone explains it to me? So he invited Philip to come up and sit with him. Mayaman ito, treasurer ng reyna ng Ethiopia. Galing siya sa Jerusalem, nagsimba doon. Pauwi na siya, nagbabasa ng Isaiah.
Nadaanan niya si Philip na di naman niya kilala. Mukhang yagit dahil naglalakad, walang karwahe. Itong treasurer ng queen, nakasakay sa karwahe, nakaupo, may mga kutsyon-kutsyon. Sabi ni Philip, naintindihan niyo po ang binabasa niyo? Naglalakad siya kasabay. Sabi niya, paano ko naman maintindihan kung wala magtuturo? Halika, umakyat ka rito. At isinyer nitong Ethiopian yung kanyang glory, yung kanyang time. Nagpa-tutor siya kahit siya mataas ang ranggo. Ang totoo, siya yung yumaman lalo. Kasi ipinaliwanag ni Philip yung kahulugan nung binabasa niya. At si Philip naman, yumaman ng kanyang soul-winning project na dagdagan. Umuwi sa Ethiopia itong eunuch na ito. At alam nyo, Ethiopia isa sa mga kauna-unahang mga bansa na nagkaroon ng Christian communities outside of Jerusalem. Dahil sa isang ito, na willing siyang magpaakyat sa kanyang karwahe ng isang taong maputik ang paa o maalikabok, pero pinasakay niya. Ano man yung karwaheng meron tayo, mag-angkas tayo ng iba, hindi natin alam kung paano siya mabe-bless, at tayo man. Give your full attention to the person before you. Not to the one before or after. Yung kausap mo kanina o kakausapin pa mamaya, siyang iniisip mo, may kausap ka ngayon. Not to the one who's there or who's there, kasi yung kausap mo is here. And probably, translated into this language, huwag kang text ng text pag may kausap na tao. Huwag yung may kausap ka, sulyap ka ng sulyap doon sa telepono mo. In fact, kung may kausap ka, gusto mong ipakita sa kanya kung gaano siya kahalaga sa iyo, itago mo yung telepono. Mabuti pa kaya, lulunin mo. Para hindi ka matuksog, sumilip doon sa phone mo. May kausap ka. Alam niyo, may kausap ka, alam mo yung mata, gano'n sa phone. Parang sinasabi, alam mo, hindi ka mahalaga sa akin. So, kailangan malaman ko muna kung may nagte-text sa akin ng, kumain ka na ba? So, yung telepono na yan, napakalaking statement. Mga young people, kausap kayo ng magulang nyo, kumakain kayo sa komedor, itago-tago nyo nga yung teleponong yan. Diba? Makipag-usap kayo sa inyong mga magulang. Bihira na nga kayo magkasabay-sabay kakain, nakatelepono ka pa, lalo kung may game, sinabi mo na, anak, may sunog. Teka po, may kalaro pala. No? So, tumakbo na yung magulang, nasunog yung anak. Napaka-importante to give attention to people na kaharap nyo. At importante rin, don't make two appointments sa magkadikit. Kasi ang mangyayari, hindi pa tapos yung isa, umaalis ka na, at pagdating mo doon sa pangalawa, nag-umpisa na sila, so parehong kulang. Buti pa, isa na lang. Huwag magkadikit. Bigyan ng halaga ang kausap, kahit sino pa yun. Philippians 2:3, be humble and consider others more important than yourselves. So you give them undivided attention. When you cannot give people your time or your presence, huwag sabing busy ako, meron ako mga importanteng gagawin. Kasi parang sinabi mong mas importante yung kesa sa'yo. You can always say, I have urgent things to do. Not necessarily more important than you or your business, but it's just more urgent now. Ganon. Use the word urgent. Huwag yung important. Kasi ibig sabihin yung kaharap mo, hindi important. Sa pagkukoin natin ng mga salita, minsan nakakasugat na tayo ng damdamin na hindi natin alam. How else to be nice? Accompany someone who needs company. Donate your time. Donate your attention to somebody who needs it. This is what we call the ministry of presence. Ministry yan. May ministry of speech, may ministry of teaching, meron namang ministry of presence. Hindi mo kailangan magtalumpati, hindi mo kailangan sabihin, handong ka lang, kaka-encourage ka na. And there are people who are gifted with that. Yung kahit anong event nandun, wala naman, hindi naman sila leader doon, hindi sila may sasabihin, pero andun sila, mahalagang ministry yun. Kasi nagpapalakas ng loob doon sa pinupuntahan mo, nagbibigay sa kanila ng sigla dahil nandun ka. Genesis 2:18, the Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. Be that helper, even for just a moment. Remember, you keep what you give away. You'll never know when you will need someone beside you and how what you have done in the past will bring fruits to suit your needs today or tomorrow. And if you are not the one who needs company, or you are not the type who needs company, then consider the needy person.
and be charitable. Hindi naman lahat ng pagsama mo sa isang tao dahil gusto mo eh. Madalas, dahil lang kailangan niya. And when you can do it, why not consider it your act of charity? Hindi naman ko mo kasama mo isang tao, nakikinabang ka agad eh. Minsan siya ang nakinabang, why not? Especially kung hindi mo naman kailangan makinabang ngayon dahil marami ka nang napakinabang. O saka ka na lang makikinabang. Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Just by being there, just by being present, you can sharpen another person. You can help sharpen your fellow person. You could be the sharpener. Hindi laging kailangan ikaw ang beneficiary. Pagtatanim. At sabi nga ng Diyos, sino man ang nagbibigay sa nangangailangan, tinuturing kong utang ko yan, ako magbabayad. At hindi pwedeng may utang ako sa iyo. Babayaran kita ng sobra-sobra dahil hindi pwedeng ang Diyos ang may utang sa akin. How else can we be nice and nicer? Unless it's a matter of life and death, change your plans for others. Especially for those who need you, especially for those others who are fruitful for other people. May mga plano tayo sa buhay. May plano tayo para sa linggong ito, para sa buwan na ito, para sa araw na to. But be ready to change your plans when somebody needs you. Unless that plan of yours is also a matter of life and death. And that's very rare. Accommodate people. Ang halaga ng tao sa ating buhay, kung minsan ay sinusukat nila sa pagpapahalagang ibinibigay natin sa kanilang pangangailangan sa ating panahon, sa ating atensyon. So, be flexible enough. Have a general plan for the day, for the week, for the month, but be ready to change plans if your presence, if your attention will mean so much to others. Especially to children, especially to adults, especially to aging parents. Alam niyo, maraming hindi dumadalaw lagi sa magulang, ang dalang-dalang ng dalaw, ang bilis-bilis ng dalaw, pero yung presence mo ay kailangan niya. Nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob, nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. So, huwag ipagkait yun. Hindi ka kailangan lagi mag-enjoy pag may dinadalaw. Tandaan mo, pag dumadalaw ka, nag-charity ka, hindi mo kailangang mag-enjoy. Ginagawa mo yun kasi yun ang tama, yun ang mabuti. Pero mga dinadalaw, kung kayo ang dinadalaw, pag-enjoyin nyo naman yung dumadalaw sa inyo para huwag madala. Yung pinadalang ka na ng pera, pinadalang ka ng gamot, pinadalang ka na ng kung ano-anong therapist, tapos pagdating pa sa'yo, masakit pa rin ang ulo ko, nalihilo pa rin ako, masakit pa rin ang paa ko. So, ibig niya sabihin, walang buting idinulot sa inyo, lahat ang isinakripisyo ko ibinigay sa inyo. Yung bang, kumisan, gusto pa namang marinig na yung ibinigay mo, nakatulong. O kumusta naman po ibinadala kong gamot, nakatulong. May natira pang konting sakit, pero nakatulong. E di, kesa yung, wala pa rin talab eh. Ay, hindi ko na kayo bibigyan ulit, wala naman palang talab. May mga dinadalaw mo na sisikat dumalaw ka kasi wala ka man lang premyo ni hindi ka masabihan na maganda. At saka kahit ba ikaw yung may sakit, may dumadalaw sa'yo, hindi mo ba kaya magsabi rin, ikaw naman, teka, hinga, hindi ako makahinga. Ikaw naman, kumusta ka naman? Hindi ka mo pwedeng mangumusta, hindi pa naman nalalagot ang hininga mo. Hindi ka naman kung ikaw yung minamahal, wala ka nang pwedeng pagmamahal na ibigay doon sa nagmamahal sa'yo. You can still minister. Kung tayo yung mga matatanda na dinadalaw na may nararamdaman, pwede ka pa rin magtanong, kumusta kayong mag-asawa? Maghanap-hanap ka ng point na pwede mong maipayo para pleasurable ang pagdalaw sa'yo. And there's a basic human law and rule. Anything pleasurable, you like to want to repeat. Anything unpleasant, you want to avoid repeating. So kung unpleasant lagi ang nararanasan ko sa pagdalaw sa'yo, syempre, I will avoid repeating it. Pero kung pleasant, gusto ko mag-repeat. So kung tayo yung tinutulungan, pinag-aaral ka, magbigay ka naman ng good news na tumaas yung grade mo, mabibilis ang iyong pag-asenso, para ganahan. Ibig sabihin yung nagbibigay sa'yo, bigyan mo rin ng kasiyahan. Yung padala sa'yo ng padala ng pera, tapos pagpunta sa'yo, wala ka pa rin na ipundar kahit ano, walang-wala. Maraming ganun, OFW, lahat ng pera, nagpunta sa pamilya. Pag uwi niya, yung binili niyang TV na isang lapa.
Inay, pati po ang mga binili ko sa inyong rollers, isinangla nyo talaga? Ba't ninyo isangla ang buhok nyo? Dahil isinangla nyo na lahat. Wala man lang akong konsuelo. Nahirap ko sa pagpapadala. Tapos darating ako, wala. Bibili na naman ako ng kapalit. Tutubusin ko na naman sa mga kapitbahay natin ang mga pinagsasangla ninyo. So hanggang tama rin ang magbigay tuloy yun. Pasarapin natin sa tumutulong sa atin ang pagtulong nila. Hindi ko mutulong sila ng tulong, dagan ka na ng dagan. Pagaanin mo kahit konti. Ma-appreciate niya yun na gumagawa ka naman ng paraan na pagaanin ang kanyang pagbibigay. Be flexible and be helpful to those who are helpful to others. Tulad ni Paul, 2 Timothy 4, 9-11, sabi niya sa kanyang mga kasamahan, do your best to come to me quickly. For Demas, because he loved this world, has deserted me. Crescens has gone to Galatia and Titus to Dalmatia. Only Luke is with me. Get Mark and bring him with you because he is helpful to me in my ministry. Si Paul, ang dami niyang ginagawa. Nag-church planting, sumusulat, gumagawa ng maraming bagay. Pero kailangan niya rin ng maraming tao nag-a-assist sa kanya. Kaya sabi niya, ipadala niyo dito sa akin, ipadala si ganun. Kasi sa pag-assist sa kanya ng marami siya lalong nagawa, hindi lang para sa kanilang grupo, kundi para sa maraming tao. 2 Corinthians 12, 16-17, sabi ni Paul, be that as it may, I have not been a burden to you. Did I exploit you? So kahit siya tumatanggap ng tulong, sabi niya, hindi naman ako pabigat lamang. Hindi ko mo tinutulungan mo ko, idinagan ko na sa iyo ang lahat. Hindi ko mo nagbibigay, kaya inaasa ko na lahat. Hindi ako nang exploit. Hindi ako nagsamantala. So mga kapatid, kung may mabuti sa atin, mabait sa ating kapatid, anak, magulang, huwag nating i-exploit, huwag nating pagsamantalahan, huwag nating abusuhin. Para yung pagbibigay nila at kabutihan nila, ganahan silang lalong dagdagan, hindi yung i-protect na nila ang sarili nila at umiwas na sa atin. Very importantly, to be nice, do not manipulate people's guilt and even people's gratitude. Pag may guilt sila, mas madali natin i-manipulate. Pag may utang na loob, madaling i-manipulate. But set these people free. That is niceness. That is Jesusness. Hindi ko may utang na loob sa iyo, lagi mo na lang yun na ibinabalandra para mapuwersa silang yung kalooban mo ang sundin sa kanilang buhay. And express appreciation for what people do. That is nice. Be eloquent, articulate, and profuse with your appreciation. Pag kami nagpadala sa inyo, magpasalamat agad. Pag kami ibinigay ka kay Pedro para ibigay niya kay Tekla, ikaw si Pedro, sabihin mo agad sa nagbigay, huy, salamat daw, sabi ni Tekla. Hindi yung tatanungin ka pa, ano sabi ni Tekla nung ibinigay mo yung pinapabigay ko? Ay, salamat daw. Kailangan ikaw na yung magsabi. Be very, very appreciative of what people do. 1 Thessalonians 1, 2-3, we always thank God for all of you and continually mention you in our prayers. We remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. That is appreciation of people. At kahit yung sinasabi ng Panginoong Jesus na example ng mga taong nakakalugod sa Diyos, bakit daw? Matthew 25, 35-36, I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me. Lahat yun, appreciated. So kung tayo yung tumatanggap ng mga ganun, let's be very, very appreciative. Hindi yung laging parang kulang pa. Tinulungan ka na, pagdating naglulungkot-lungkutan ka pa para dagdagan pa niya yung ibibigay. Hindi yun, it doesn't work. Yung binigyan ka na, laging kulang pa, lamang niya, iiwasa ka lang bigyan yan. Kasi lang, gusto mo lang na lalo ka pang bigyan. Be nice. Be nicer. It's too short a life, too short a day to be not nice. Whatever good you can do now, if you don't do it, there will never be the same opportunity ever again because you passed this way only once. Tomorrow, you might have another chance to do good. But your chance today that you miss will never come back. So huwag tayong magpalampas ng opportunity. Pagka ang mga tao, huy, dadalaw daw sa ating mga kamag-anak natin naghihirap.
Dalawa attitude, ay umiwas tayo, baka tayo madamay. Or, naghihirap sila ngayon, wow, may chance tayong tumulong sa kanila because they will not always be poor. Anong attitude natin sa mga nangangailangan? Umiwas? O sabihin mong, hindi na ako magkaka-chance uli na maging hero sa buhay ng tao na yan. Kasi lugmok na lugmok siya ngayon, this is my time to be Darna or Superman, taong gagamba. Kasi needy siya. People will not always be needy. People will not always be sick. People will not always be asking for your help. When there's an opportunity to help now, give it as much as you can because the chance may never come again. The fruit of Jesusness is a kinder, nicer follower of Jesus, a kinder, nicer lover of people. Dear Lord, teach us to be nice, to be nicer. Sa aming mga nice na talaga, thank you Lord, this Spirit comes from you, lalo pa naming dagdagan. So we grow in giving, we grow in love, we grow from glory to glory. Pagbulay-bulayan natin ang mga bagay na ito, alin ang dapat nating gawing homework, at sa mga nice sa atin, mga kapatid, the challenge is, ibalik niyo ang kabutihan nila. Suklian. If they are nice to us, if they're good to us, let's be good in return. Huwag natin silang dalain, premyuhan natin sila for being nice. At kung minsan yun ay give them rest from having to take care of us all the time. Pagpahingahin natin sila para hindi sila mamatay sa pagod. Lord, teach us, your people, how to apply this very, very important wisdom in our daily lives. Be with the Lord in silent reflection. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Be Nicer. Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapiz. Bulwagan ng Panginoon PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays sa mga Day by Day mini bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Oktubre, gaganipin ito sa October 6, 2024. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends. Ako po si Pastor Edwin Rivera. Inaanyayahan po namin kayo na dumalo at makisaya sa Jesus Celebration sa ating Metro North Day by Day tuwing linggo sa ika-10 ng umaga. Samantala, sa ganap na 9 ng umaga naman ay may nagaganap po tayo na Groups Bible Study Fellowship for men, women, couples, youth, and young people. Meron din po tayong Kids Worship and Fellowship Ministry. Para po sa detalye ng location at contact numbers, ang ating address ay 1165 Quirino Highway, Sabarte Subdivision, Barangay Kaligayahan, 1124, Novaliches, Quezon City. Makipag-ugnayan lamang po sa ating office at contact details sa number 0933-859-3071, landline number 02-7003-0438. Malugod din po namin kayong iniimbitahan sa ating FB Live, Day by Day Metro North. Halinang ipagdiwang natin ang Panginoong Hesus. Meron nga bang Filipino architecture? Marami tayong original na sasabi mo Filipino na arkitektura. Yung Torogan, yung mga bahay ng mga maharlikang Maranao, yung mga bahay ng mga Ifugao, yung bahay kubo, at maging yung bahay na bato na kuminsan mali na tinatawag nating Spanish house o bahay Kastila.
sapagkat ang mga nagtira dyan ay mga Filipino, mga mayayamang Filipino, at nag-evolve lang yan mula sa bahay kubo. Kaya pati yung bahay ni Jose Rizal, makita mo, kubo yan, cube, square, formang-forma ng bahay kubo. Yun lang batalan na dating kawayan, naging bato, naging hardwood yung material, imbes kawayan. So, Filipino architecture yan. Ang siguro dapat nating itanong, bakit ang mga architecture courses in the Philippines hindi nagtuturo ng Philippine architecture? Sariwain pagdaloy ng lumipas na kasaysayan.
lamang Jesus, pagkas ang langit at ang diwa ng kalikasan. Walang ibang ibig, walang ibang layon, kundi kayo mo lamang ako, Diyos. Pagkat walang hari, walang Panginoon, ang hihigit sa kamahalan niyo. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!